O kaya naman, kung ikaw ay tulad ni Jesus na nagdudulot ng kagalingan sa mga may sakit, lakasan mo ang iyong loob kasi hindi naman lahat ng tao natutuwa sa mabuting ginagawa mo. Kaya yung biyaya ng lakas ng loob, ipinagkaloob sa atin ito noong tayo binyagan, pero ulit-ulit ay palagi natin kailangang hilingin sa Panginoon dahil kung minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Amen? Kaya nga kapag tayo ay nagdadasal ng Ama namin sa misa, ano ang sinasabi sa paanyaya ng pari? Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sapagkat ang lakas ng loob ay nagdudulot sa atin ng pagbabalik loob sa Panginoon at ng kabutihang loob sa ating kapwa-tao. Huwag ka lang maging matapang dahil ang katapangan ay tanda ng kahinaan. Subalit ang lakas ng loob ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Hindi padalos-dalos magdesisyon, hindi nagpapadala sa emosyon, kundi palaging nakatuon ang kalooban sa Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang niyo rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya doon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang pananalig ng paralitikong ito, sinabi niya sa kanya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatatawad ang mga kasalanan mo o sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magkaiba po ang matapang sa malakas ang loob. Sa Ingles, to be brave is different from being courageous. Dahil po yung taong matapang, ito yung taong sugod ng sugod, napapaaway, laging laman ng mga konfrontasyon, at madalas may nakakasamaan ng loob kasi nga matapang. Samantalang yung malakas ang loob, hindi kontrolado ng kanyang emosyon. Yung taong malakas ang loob, ibig sabihin, yung loob niya malakas. Hindi siya basta-basta nagpapatalo sa mga iniisip niyang padalos-dalos, kaya pinag-iisipan niyang mabuti ang bawat kilos niya. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang ginamit ni Jesus sa salita sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Dahil ang karamdaman noon ay pinaniniwalaang nagmumula sa kasalanan ng tao, o kaya ay yung mismong tao na may sakit, maaaring may kasalanan siyang ginawa, kaya siya nagkaroon ng karamdaman, o kaya naman pinagdudusahan niya yung kasalanan na ginawa ng kanyang mga mahal sa buhay sa ibang henerasyon. Kaya laging kaugnay ng kasalanan yung karamdaman.
Kaya sinabi ni Jesus na lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ang iyong mga kasalanan, dahil una, ang hatid ni Jesus ay hindi lang naman kagalingan pangkatawan, kundi pangkaluluwa at pangkalooban. Kaya, nasabihin niya lakasan mo ang iyong loob, parang sinasabi ng ating Panginoon na pinahihina ng kasalanan yung loob ng tao. Tingnan ninyo. Kaya lang naman nagiging matapang ang tao o nagtatapang-tapangan kasi mahina loob. Yung mga tao magagalitin, sa totoo lang, sila yung mga tao na hindi kayang harapin yung katotohanan ng kanilang sarili o yung katotohanan ng sitwasyon. Kaya nga, di ba, anong sabi sa Tagalog? Kaya ganyan, inuunahan ka ng galit. Bakit? Mahina loob. Uunahan ng galit dahil mahina ang loob. Kaya, ano ang sabi ni Jesus? Lakasan mo ang iyong loob. Dahil ang lakas ng loob o courage, ito'y biyaya ng Espiritu Santo na tinanggap natin ng binyag. Ano yung dulot ng courage o ng lakas ng loob? Ang dulot ng lakas ng loob ay mabuting loob sa ibang tao at pagbabalik loob sa Diyos. Kung ang bunga ng tapang ay lakas ng loob o ang dulot ng tapang ay padalos-dalos na kilos na kung minsan ay nakasisira sa ugnayan natin sa kapwa at kaugnayan natin sa Diyos, ang dulot naman ng lakas loob ay pagbabalik loob sa Diyos at mabuting loob sa ibang tao. Kaya sa misang ito, sana hangarin din natin na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kung ikaw ay tulad ng paralitiko na may karamdaman sa mga oras na ito, lalo na yung mga may sakit na nanonood sa ating live streaming, lakasan mo ang iyong loob. May magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo kahit nahihirapan ka. Kagaya ng paralitiko sa ebanghelyo natin ngayon. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang magpapatalo sa kalungkutan. Huwag kang magpapatalo sa kawalan pag-asa. Kasi tandaan mo, yan ang dulot ni Jesus. Lakas ng loob. Kung ikaw naman ay kagaya ng kaibigan ng paralitiko na may inaalaga ang may sakit, lakasan mo rin ang iyong loob. Hindi madali ang mag-alaga ng may sakit. Pero ano ang naririnig natin sa Ebanghelyo na si Jesus hindi lang niya pinagagaling yung may sakit, na-appreciate niya yung mga taong nagdadala ng may sakit sa kanya. Na-appreciate niya yung ginagawa mo sa mga mahal mo sa buhay na mayroong karamdaman. O kaya naman, kung ikaw ay tulad ni Jesus na nagdudulot ng kagalingan sa mga may sakit, lakasan mo ang iyong loob kasi hindi naman lahat ng tao natutuwa sa mabuting ginagawa mo. Kaya yung biyaya ng lakas ng loob, ipinagkaloob sa atin ito noong tayo binyagan, pero ulit-ulit ay palagi natin kailangang hilingin sa Panginoon dahil kung minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Amen? Kaya nga kapag tayo ay nagdadasal ng Ama namin sa misa, ano ang sinasabi sa paanyaya ng pari? Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sapagkat ang lakas ng loob ay nagdudulot sa atin ng pagbabalik loob sa Panginoon at ng kabutihang loob sa ating kapwa-tao. Huwag ka lang maging matapang dahil ang katapangan ay tanda ng kahinaan. Subalit ang lakas ng loob ay tanda ng pagiging anak ng Diyos. Hindi padalos-dalos magdesisyon, hindi nagpapadala sa emosyon, kundi palaging nakatuon ang kalooban sa Panginoon. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi,
ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.